Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, May 13, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Good morning. Jonathan, maya-maya, nandyan na yan. Okay. Mapapanood. Okay muna tayo. Mapapakinggan kami sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment. Text line 0999-376-6768. Kailangan po yan, mga text nyo, yung inyong mga opinion. Para mapag-usapan natin ng husto ang mga issues. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Sa Signal Channel 24, sa TV Plus 27, sa GMA Afford Box 25. Good morning, Joel. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron ba tayo ayaw batiin? Alam ko meron tayo. Si birthday kahapon ni Mayor, dating Mayor Mon Ilagan. Dating Mayor na Kainta. Kainta. Na kasama natin yan. Wag na natin batiin na happy birthday. Wag na. Laman ng fairway lagi yan ngayon eh. Ganun ba? Happy birthday, Mon. Si Mayor. Mon Ilagan. Dating ano yan newscaster. Oo. News reporter po sa ABS-CBN. Bago siya naging politiko. Ngayon, laman na ba ng fairway? Laman ng fairway, sir. No. Nagpapanggap na golfer. Panggap na golfer. Mahilig. Oo. Sino pa ba may birthday? Akala ko meron. Yung aking kasama sa Rotary Club of Makati, Dasmariñas, si Danny Chandaramani. Nag-birthday din siya. Siya nga ba? Teka, checkin ko lang Baka mali ako Mahirap na Oo. Batiin din natin, nakita Sino? natin na nung Sabado si Mayor, si Judge Abalos sa ano. Oo, nakita. Hindi niya birthday, ano. Basta nakipagkwentuhan lang sa atin. Hindi niya, hindi. Surgery lang pala niyang braso niya. Oo, sabi niya. Mayor. Yung mga lahat ng nanay, gusto natin, siyempre, batiin na Mother's Day. Sana nag-enjoy kayo. Si Danny Chandaramani nga, yung may birthday sa mga kasama ko sa Rotary Club. Okay. Yan. Kahapon, yung mga nanay,
Okay? Binabati namin kayo kahit late na ngayon kasi wala kami kahapon dito. Pero din gusto ko rin sanang batiin yung mga lalaking ang dahilan kung bakit naging nanay. Okay. Nagpagod din yan eh. Nagpagod din Diba? yung mga yan, Nagpagod din para mapalaki. Meron naman silang ibang araw. Pero napuyat pa nga daw eh. Napuyat? Talaga? Okay. Ito po, sa wakas, the Office of the Ombudsman, inutos na, Matagal-tagal din yan, ha? kasuhan na raw itong dating Health Secretary Francisco Duque III. Ito yung original na chaleco. At saka yung dating Department of Budget and Management Procurement Service, Executive Director, Lloyd Christopher Lau. Okay. Ang mga ano po to, may mga diretso. Hindi naman diretso, no? Parang during the hearing ng Senado, parang ito po yung inuugnay, itong dalawang ito, doon sa mga transaksyon ng Pharmally. Naku, Naalala mo yung Pharmally? hindi pa Di ba yung nagkakulungan pa dyan eh? Nagkakulungan. Naalala mo noon si Mayor Gordon? Mayor Gordon, Senator Gordon. Nagutos po ang ombudsman na sabi nila, mamaya analyze natin to. Ano ba sabi ng ombudsman? May kinalaman ho ito doon sa 42.5 billion. Halos 42 billion 460 million. More or less, nandun na sa, sabihin mo na 41.5 billion. Nung pandemic, may perang inilaan para sa COVID-19 pandemic. Okay? Ngayon, yung pera na yan, ang ginawa ni Health Secretary noon, ni Duque. Secretary Duque. Oo, inilipat yan sa DBM Procurement Service. Yeah, good morning. Good morning. Good morning, sir. Kong Happy Jonat. Valentine's. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Mother's Day yan. Hindi ka narinig, hindi ka narinig. Nagmamahal at nagmamahal na mga Mother's Day. Okay. Yung mga ilaw ng tahanan. Ayan. Yan. Yung mga nagpagod para maging nanay sila. Yung mga nagpagod para maging nanay sila, ganun din. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Next time na kayo. Oh, mamaya na kayo magkula at Ito, sabi. Ang haba 49-page pages. resolution. Yes. Ibig sabihin, exhaustive ang ginawa nila. Kaya sabi po ni Ombudsman Samuel Martires. Good morning, Uncle Sam. Uncle Sam. Probable cause daw po. Anti-graft and corrupt practices. Violation. Okay. Kumbaga, yung section na yung sinasite niya, ito sinasabi pa rin, Jonathan. Yes. Giving unwarranted benefit, Benefits. advantage, or preference to a private party or from causing any party, including the government, undue injury. Yes. Now, meron pa pong isa, administrative offense naman. Grave misconduct, prejudicial to the best interest of the service. Yes. Okay? Pero yan po, ang penalty niyan, dismissal from service. Total, itong dalawa na to, wala na rin sa serbisyo. Okay. Pero, ang kanilang retirement benefits ay forfeited. At saka perpetual disqualification. From holding public office. Sakit. Medyo mabigat-bigat na rin yun. Kasi hindi mabigat din naman buhatin yung 41 billion pesos eh. 0.5. Sayang din yung 0.5. 41.5 500 million na ibig sabihin. Ibig sabihin nun. Ano po ba nangyari dyan? Yeah. Balikan natin. Noong kasi, Kasal- karambola. Yes. Ako, I can claim. Yes. Karambola ho ang unang nag-point out nito. Nagsiwalat niyan. Okay? I can claim that. Yes. Okay? Pero noon, 30 billion lang yung alam natin. Ang initial na nagkagulo ho yan eh. na pagtuunan kasi ano yan eh kumbaga is parang siningit
Singit. Siningit lang. Insert. Tapos, in-insert, tapos Insert. pinasok. Oh, parang madyong, ha? Para paningit. may paningit. Pinaningit muna nila ito. Okay. Oh, 30 billion. Yan. Noon ho, pero 41.5 billion pala to. Ang Department of Health, nagkaroon sila ng pera para nga dyan sa COVID. Special ano yun? Special allocation yun. Ngayon, ang ginawa nito si Duque, inilipat sa procurement service ng Department of Budget and Management. Okay? At ang instruction niya, ipambili ng vaccine. Mukhang may kausap. Oo. At Mukhang may kausap. parang nakalaan. Parang nakalaan yan. nakatutok. Nakatutok sa isang grupuhan. Tapos, Bakit kailangan ilipat sa procurement service? oo. Para hindi siya sita. Ang ginawa ni Abisado, nag-resign. Hindi pwede yan. Tagal nila nag-away nun. Ay, matagal na away. Tagal At na saka away. yun, Budget Secretary. Budget Budget Secretary, Secretary. oh. Hindi kami authorized gumawa niyan. Kasi ang ginagawa, binibili lang namin, yung mga common supplies. Na supplies ng lahat ng agency, pwede nyo sa amin ipadaan. Okay? Ito, special purchase to ba't nyo sa amin ipadadaan? at saka, wala. Kasi may arrangement. Diyan nga pumasok yung Farmally. At saka yun, parang Conrad, kung natatandaan mo, walang mga documentation yun. Wala. Yun na nga yung sinita po ng COA. Ang pinagbasihan ng kaso ng ombudsman ay hindi yung naman COA report ng karambola. Hindi. COA report. COA report po. Sabi ng COA, wala kayo agreement How does this work? Kung wala kayo agreement, how do you do that? Okay? Isa yun sa malaking bagay kung bakit nag-decide ang ombudsman na kasuhan itong dalawa. Pero sinabi ng ombudsman, at base din daw sa rekomendasyon ng Senado. Okay? Kasi inimbestiga yan After Nagkakulungan nga, di ba? siniwalat yan. Ang COA po nag-flag ng deficiencies as early as 2020. Ano na ngayon? 2024. So, 2024. 4 na taon na. Gumamit ng 67 billion daw itong Department of Health under Duque. At meron pang... pero may hindi binigay yung benefits ng health workers. Ngayon. Maski meron pa silang mga close to 12 billion pesos At that time. Yeah. na pondo. For the health workers. Oo, hindi po ibinigay yung benefits ng health workers. Sabi ng COA, pero meron pa kayong 12 billion pesos. Umiyak yan, Umiyak siya nun. Oo. Umiyak? Sabi, Mr. President, talaga naman. Umiyak? Itong mga tao ko, talagang... Sumama nga loob ko. ko, Mr. President. Bakit hindi pa binibigay? Ayan. Sabi ni President Duterte, ikaw ang pinuno dyan, ba't di mo bambuhin? O yung mga Diba? bata mo. Wala raw pong supporting documents iyang paglipat ng almost 42 billion pesos. 42 billion, pare? Babaliwalain mo lang ganyan na walang dokumento, walang agreement. Kung inilagay mo man lang yan sa toilet paper, at least meron dokumento. May hawak. Oo. Hindi oras magamit yung toilet paper. Pwede na, at least meron kang dokumento. Ito, wala. 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 Hindi, tama si parang Conrad, parang Joel Nagbanatan yan. Ang tagal. Tagal. Kay Secretary Abisado. Abisado ba yan? Yes, abisado. Yes. Kaya nag-resign yung tao. Ayaw niyang gawin yung... Sasama mo ako sa kalokohan mo. Kalokohan yan. Yeah. Pero hindi nagalaw, hindi natinag itong si Duque nung panahon na yun. Never. Never. Whole of government approach daw. Parang nasa Hall of Fame Oo. Hall of Fame Hall of nangyari. Famer ito. Hall of Fame. Hall of Famer ito. Maski na ganun na, nag-resign yung budget secretary. Sa anong dahilan, gustong ipalipat ni Duque yung pera doon at bumili sila ng vaccine.
from a Chinese company. Yan po yung, although hindi na sinabi to nung, Hindi. ng ombudsman, yan yung report natin noon, dito sa Karambola. Ngayon, meron daw malaking bahagi ng perang na lipat from the DOH to PS. PS, DBM, mga 11.5 billion, napunta raw sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Ano yung mga bibili niyan? Hindi po vaccine. Face shields, Yan. masks, test kits, yan. 11.5 billion? Wow! At na-award daw po yan sa Pharmally ng PS, DBM. Nang walang pakundangan. Basta lang. Sige. Noon dinideny, tinanggi po ni Secretary Christopher Bongo, na siya ang naglagay dito kay Kay Lau. dyan sa PSDBM. Tinanggi niya po. Pero yan po ang usap-usapan noon. Na ito raw, bata ni Senator Bongo. Okay? Kasi ano siya nanggaling siya sa lahat. Ang dami niyang pinanggalingan na opisina. Nag-ombudsman pa ata yan HLURB. HLURB. Nakita po doon sa hearing na itong Pharmally ay kakapiranggot lang ang kapital. Kaya nga pinakulong ni Gordon. Nagkagulo pa dyan. At saka meron po allegation na overprice. Okay. Pero yung mga yan, hindi na sinama ng ombudsman. Ombudsman, yeah. Ang main issue ng ombudsman, yung naglipat ka ng pera Nawala sa nang walang agreement. walang agreement. Bakit hindi ka nagkaroon ng agreement? Baka may masamang talangka. Bakit? Bad faith po ang sinabi ng ombudsman. Evident bad faith. Pare, ano ibig sabihin no sa As an editor. Evident bad faith. Yeah. Kitang-kita. Hindi, may mali siya ka. Kasimple lang yun po. Hindi lang- Huwag hindi na natin masama ang iyong intensyon. Hindi lang kitang-kita, kundi may mali siya ka. May mali siya ka. Kitang-kita ang mali siya mo. Parang gano'n. Mahaba-haba pa daw po lipatan yan Magmula March hanggang December. Pagdating ng pera, kumbaga, pare-release ng DBM sa Department of Health, sabay pasa doon sa... Pasa. Nire-reserve po yan para doon sa vaccine ng China. Yun ang ating napag-alaman noon. Meron kasing special na batas noon, yung Bayanihan to Heal Act. Oo. Yes. Pandemic may emergency. Yes. Lahat. Yun ang At ang DOH nagkaroon ng malaming pondo dahil dyan sa batas na yan. Sila ang kukuha, bibili ng mga medical goods, lahat, everything as a government response. Remember, at that time po ng COVID, talagang takot na takot lahat tayo. Yes, lahat ng tao. Kahit na ano sabihin ng DOH, we would agree. At that time. laging nasa media Hindi ba nga si nagkaroon pa Secretary nun. Hindi, at saka nagkaroon pa ng ano yan kasi di ba pinag-uusapan yung availability ng vaccines, availability ng lahat ng medical requirements for to fight off COVID. Di ba nagkaroon pa nga ng issue tungkol dun kay Secretary Locsin at that time? Oo. Kasi meron na agreement sa Amerika na magkakaroon ng so much in terms of donations, etc. and everything. O bibilin na doon yung vaccine. Somebody drop the ball. Sabi Okay, Secretary yan. Locsin. Yan. Oh, somebody drop the ball. Drop the ball. Kaya po ngayon, talagang ang mababalikan at mababalikan. Mababalikan ka. Ang ganda pa man din ng mga retrato ni Secretary Duque. Siya pa yung nag-i-iniksyon. Kompleto. Nakachale ko yun, ha? By the way. Nag-i-iniksyon. Ang claim po ng DOH, hindi raw nila kayang mamili Ayun. nung panahon na yon. Ang tanong, Yung pagbayad dun sa mga allowance ng mga medical health, Bakit? hindi nyo rin kaya. kaya nga tinanong, mas kaya pa ba ng procurement service yung pagbili ng vaccine? Kayo yung kayo yun may eh. contact. At saka yung kayo- obligasyon nyo, area nyo yan. Kaya yung may mandato sa kanya. Ibig mo sabihin, mas alam ng PSDBM yan? Oo.
At sabi pa po ng ombudsman, etong dalawa raw na to, etong fantastic duo, Do. Si Lau at si Duque. Duque Lau. Duque Lau. Duque at Batman and Robin to eh. fantastic. Nagbayad pa raw ng service fee sa PSDBM 1.7 billion. Billion. Kung kayo na lang gumawa, no? Kailangan Hindi, bilipan nyo yun ng vaccine kung ano yan. Supplies. Illegal, unjustified, and unwarranted fund transfer. Yan po sabi ng ombudsman. Tindi ng lingwahe ng ombudsman. Instead of abiding by the rules, eto daw, fantastic duo. Inikutan pa. Talagang evident. Bad faith. May mali. Talaga may mali siya. May mali siya. Masamang intensyon. Umikot pa kayo, ha? Inikutan niyo pa eh. At kunwari, para mapabilis Oo. ang pagbili raw. Sabi ng ombudsman yan, ha? Scheming po, in other words. Scheming. Inikutan niyo pa yung patakaran, at pinalalabas niyo na para mapabilis ang transaksyon. Ginamit nyo ang emergency para yan gumawa kayo ng active undertaking evident bad faith. Nauna na po, dinimanda na rin itong mga to, Silaw. Silaw, 4 billion sa Pharmaly naman. Okay? So, Iba pa yun. ang problema ko rito, umepal pa si The Dick. Nagpasalamat daw po si The Dick sa ombudsman. Kasi siya ang naging dyan eh. Hindi, pero bakit mo kailangan ginawa ba ng ombudsman yon para paborang ka or to please you or it has nothing to do with you. Oo. Bakit magpapasalamat ka? Yeah, as a citizen. Ay, as a citizen. As a citizen, ayun. Okay. Di na, kada umepal eh. Kasi meron pong isa pa, yang sa Pharmaly, yung Lin Weixiong. Li Weixiong. Tatlong kaso yan eh, involve yung parang... Pinasasali po ng ombudsman itong si Lin Weixiong sa graft na kasi nung na-appoint siya ng financial manager ng Pharmaly, siya ay Chinese citizen. Hindi naman siya member of the board. Hindi siya stockholder. Si Chinese masyado national. naman si Uncle Sam, diplomatic. Bagman po siya. Bagman. Kayo naman eh. Financial manager, ikaw Ikaw naman. Oo. Bagman may ibig sabihin nun? Oo, tagadala nung... Tagadala eh, ng bag. Parang yung evident bad, Bad faith, faith, oh. mali siya. Tiyan. Financial manager, Financial manager. yan ang tigatanggap ng fee. Ito raw pong Chinese national na to, si Lin. Napakagaling at naiwasan, nailagan, lahat. Ng mga... Lahat ng kaso, everything. Galing. Okay. Paano hindi niya maiwasan yan? Chinese national nga siya. Okay. Involved ho rito si Michael Yang. Ayan. At sino naman yung si Michael Yang na yan? Economic advisor Advisor. yan ni dating Pangulong Rodrigo Ayan, Duterte. may retrato pa nga eh. Alam mo yan si Michael, yung si Michael yan, equivalent yan. Ngayon daw, napalapit naman sa isang official din ng Marcos administration. Alam mo yan, yung ganon, financial advisor, investment advisor, etc. Matatandaan ninyo si Mark Jimenez. Oo, Ganyan din yan. Bagman. Hindi naman, financial advisor. Pero naging congressman yun. Naging congressman. Naging congressman yun. Mark Crespo. Okay. Okay, si Michael Yang. Michael Yang, yan. Patatawag daw, di ba? If he's here, if he's around. If he's around. Oo. Yan po. Pero sumagot na ho si Duque. Ang galing nito, pare. Magaling. Nakasagot ka agad. Nakadungaw. Buti nga, hindi nauna yung sagot niya eh. Pasalamat na kayo.
Minsan nauuna. Tapos yung sagot, teka muna, may ganyan doon sa ops eh. Huwag mo munang i-release, antayin mo muna yung go signal. Hindi, Sagot nauna. ni boss. Oo. Si Duque raw po, ayon dito sa report, nakadyan text message. Naks. Text message. Hahain daw ho siya ng motion for reconsideration. Ano pa nga bang gagawin mo? Ngayon daw pong araw o maaring bukas. Okay? Siya po ang chairman kasi nung nung COVID task force. Kasi daw po, ang dahilan niya, they use the whole of government approach Sabi ko, whole of government. laban sa pandemic. Oo. Pero whole of government ba yung utos na mag-transfer ng pera? Ang sinasabi ng ombudsman dito, ang pinopoint out yung transfer lang ng pera. Wala pa yung iba. Hindi yung mga ginawa nyo para labanan yung COVID. At saka ang sinasabi ng ombudsman diyan, yung whole of government hindi totoong whole of government kasi ang ginawa nyo diyan butas whole of government. Hindi whole. Hindi whole. Oo, binutasan ninyo yung rules. Hindi whole. Hole in one. Whole. Binutasan ninyo yung rules. Sa Yan ang jackpot. ginawa nyo, jumakpat kayo dyan. Sa daw po, legal process daw po, the DOH respects all legal proceedings and will act accordingly. Ano pa nga bang gagawin mo? They have to respect. Kaya magma-motion for recon daw siya. Hindi ko lang alam kung nakatsalek siya pag... Pag nag-motion. Hindi, mag-i-iniksyon. Ferrari. Naka-Ferrari. Ferrari lang. Pero ito malaki to. I mean, Hindi nga, mula noon hanggang ngayon, yan pa rin tanong. Bakit noong panahon ni President Duterte, napakalakas nito si Duque? Super. Super. Ha? Super. Anong bertud? Dito. Meron. Bakit? Oo. Kailangan ng mag-time check. 8:30. Bago. Grenade nyo na ba si Chinchin? ay, hindi pa. Ay, happy birthday! Chin-chin. Chin. Wow. Chinchin! Magkasama sila ni Doc Happy ngayon. birthday. Oh, Doc. Chin-chin. 8:30 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning! May 13 uli. Yes. At yan ay hindi namin binabati si Chinchin Oo. Cherbet. ng happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Chin-chin. Kahit masarap yung iyong binagoongan, hindi ka namin Grabe. binabati. Binagoong ang kare-kare. Ang dami. Ang galing nito. Nakalimutan ko yung pangalan ko eh. Oo. Anong natikman mo? Nakalimutan ko. At saka si Gary De La Paz, yung presidente ng Malayang Filipino Movement. Malaya. Makabagong Pilipino Bagong Movement. Pilipino Bagong movement. Filipino movement. Ba? Okay. Ano po, biglang-bigla itong announcement ng ombudsman na kakasuhan. Ngayon pa lang ako nakarinig ng cabinet. Yun na nga eh. Parang mataas-taas to. Secretary. Sumambul. Presidente, eto, big fish to. Hindi lang big fish to. Babante. Pataba pa. Kaya tuwan-tuwa yung Alliance of Medical Workers. Naka-Ferrari pa. Hindi. Talagang matutuwa yun. Dahil 12 billion nga Sila yung yung na-hold eh. Oo, na-hold Sila yung naipit eh. Yung health, Samantalang sila yung health workers. frontliner sa Umaangal ba COVID. yung mga health workers? Naku. Sumasama na nga loob ng tao dahil hindi raw na ibibigay yung sa... Mayak-iyak eh. Oo, Mayak-iyak. iyak-iyak. Alam mo, ang chismis kasi noon, ayaw ibigay yan kasi nire-reserve yung pera. For some other purpose. Ikaw naman. At saka yung iba... Hindi, some other purpose. Baka may emergency pang mas... Darating. Nadang. Mas emergency nga yung mga health workers kasi araw-araw nandoon sila eh. Namatay na nga yun. Ba't mo Yung pa iba. anuhin? Yung iba. Namatay na nga. Ba't kailangan pang gastusan? Di ba nagkaroon pa tayo ng issue tungkol dyan na yung isa, tinatanong pa kung single ho ba kayo? Ang daming papel. Ang daming papeles. Namatay na nga eh. Ano kinamatay po? Di ba nga, doktor?
Ang dami requirement. Ang dami Hindi. Yung PhilHealth, Yan. yan po, another yan. Hindi magalaw-galaw yan. Si Duque, ngayon lang. Ngayon, napakatindi Ngayon niya. lang ng si Uncle Sam. Hindi po yung PhilHealth, Yan. nagkaroon ng mga kalokohan dyan. Laki. Yung, Billion-billion din yan. ano to, yung sa kidney? Yung release. At saka yung Oo, yung yung release. hindi lang yung sa Cataract. cataract, kidney, yung Dialysis. Meron daw inaanak sa kasal. Pero hindi naman daw sila Hindi nagtatawagan. naman sila nagtatawa. Ayan. Pero nakakakuha ng mga Pero nakakakuha ng mga release. releases. Hindi naman daw dahil sa kanya yun. Hindi. Oo. Dahil sa isang anino. Dahil kanino kaya? Oo. Hindi sila nagtatawagan. Ang daming may dialysis at yun lang ang nakakakuha. At yun kabago-bago. Naitayo lang yung dialysis noon nung inaanak. Noong nakaupo na si Ninong. Ayun. Minsan lang daw sila nagkita nung inauguration. Nung ano lang. Inauguration lang. Ng kasal. Oo. Nag-ribbon cutting. Noon lang. Wala na silang contact. Wala. Ayun. Very good. Ano nangyari sa PhilHealth? Oo, yun. Nagkandalugi-lugi po. Ayan. Nagkaroon ng maraming ano dyan. Ay, nako. Kali sa ribbon cutting, doon sila nagkita. Badre, long time no see. Hindi, Ninong nga. Ninong. Ninong, nagbano pa. Long time no see. Mahusay din naman yung inaanak. Kung kailan mo po yung Ninong, tsaka Saka nakapag-isip. tayo. Nakapag-isip. Nakapag-isip. Magaling siya. Paano kaya ito? Saan mauuwi ito? Paano yung family? Hindi na demanda, no? Hindi. May separate Earlier yan. on, May separate. May separate. Yung mga opisyal, di ba, natulog pa sa sa Senado ba? Hindi, yung mga official na yan, di ba nagkaroon pa nga ng yung dalawang Indiano, Oo. na-hold sa Davao Nahul International sa Airport. Davao. yung... Mayora nun si BP. Oo. Alis kayo may kaso kayo Oo. Lilikas kayo? Ano yan, takas? yan, tatakas kayo? Yan po yung nakulong na dalawa. Pinakulong ni Gordon for... ako naman, hindi ako palo doon sa ganun. ginawa ni Gordon. Gordon. Na yan. Pero at least na-hold ni BP. Yung kay Sa BP, Davao. hinol niya. Saan kayo pupunta? Hindi kayo pwede umalis. Meron Kayong kaso Ang hindi ko maganda rito sa nangyayari to sa social media, idinidikit itong issue na to doon sa Marcos Duterte. Iho yan. Kaya yung house naman kasi yan ang house naman. Ano isa sabi pa ng yan, house? ano ba yung English ng Malaysia? Ano yung sinasabi? Evident bad faith. Evident bad faith. Pirming doon hinahatak yung issue Yeah. sa Marcos Duterte. Kasi daw, may kinalaman itong family, Michael Yang, economic advisor ng presidente, dating malapit presidente. na malapit. Pero si Michael Yang, malapit na rin ngayon dito sa administrasyon na to. Itong mga Merong opisyal na napakalakas niya raw dyan. Alam mo itong mga ganitong kaso, ito, pakiusap naman natin dun sa mga iba. Let these cases stand on their own kasi cases talaga ito. Totoo naman to Nangyari talaga yan Wala namang masama na i-prop up mo ng konti yung Ngayon, kung ang pinupuhayan nyo, bakit Prop hindi it nung up. panahon ni Duterte tinanggal yan o kinasuhan? Oo. That's another issue. Huwag yung kaso, iba yan. Oh. Kung bakit super napakalakas siya, another issue. Kung bakit fantastic duos. Sila. Wala pong kaso yun. Oo. O meron ba illegal doon? Yung fantastic duo, hindi. Gusto kung nyo? apple of the eyes ka ng presidente, Ano magagawa mo? walang illegal doon. Mababakbakan kayo Kung gumawa in kayo the ng public. kalokohan. In the eyes of the public. Pero ang talaga pong kaso dyan, Tapos may kailangan paper trail minilabag na batas. Yan. Yan ang importante yan. Ang nilabag nilang batas, yung nilipat yung pera, na walang kaabog-abog. Dami nun, 3. Ngayon, kung mapatunayan na may kumita doon sa paglipat ng pera na yon at sa Bili. paggamit, that's another case. Yes, that's another That's case. another case.
Isang kaso lang to, yung Paglipat lang. lipat mo. Yan yung ating pinupuna noon at nagkakaawayan. Palitan po ng maanghang na salita yan noon. Nako. Oo, mapapaiyak ka sa akin, ha? Sa ganon, sa anghang. Paiyak na nga. Kaya nga po nag-resign itong abisado. Oo. Biro mo, cabinet member magre-resign over an issue na walang nangyari noong panahon na yun. Okay? Isipin mo, ano pa siya, parang ano niya, hindi naman ako pwedeng ganitong gagawin niyo sa akin. Ginawa niyo akong rubber stamp. Kayo-kayo na lang yan, nag-usap-usap kayo. Niwala kayong mga dokumento. Tapos ganyang kalalaking pera Oo, pinag-uusapan. lalaking halaga eh. Okay. Ngayon po, siyempre, merong hospital daw dyan sa Valenzuela. Nabalitaan niyo ba to, pare? Ay, yung, ano ba tawag dito, hindi tumatanggap, hindi. Yung, Ayaw palabasin Ayaw ang palabasin. pasyente. kapag hindi nakabayad. Saan yan? Sa Valenzuela, Ace Medical Center, Naku. may dalawa daw pong taga Valenzuela nag-complain laban dito sa Ace Medical Center, illegal detention. Yun daw pong dalawang complainant na yan, yung isa nanganak at isang buwan siya sa ospital. Ang kanyang hospital po, kalahating milyong piso. At ang nabayaran niya lang ay 200,000. So, sabi niya po sa hospital, promissory note muna, sino ba naman na makaka-raise ng ganyang kalaking pera? At any given time. Oo. Ayaw daw po ng hospital. Okay? At pumayag po yung hospital lamang noong nakialam na yung public attorney's office. Pero hindi raw ho nakapag-settle ng bill, kaya yung hospital hindi nirehistro yung anak. Birth certificate. Another problem. Talay ko. Mapapagaya. Yung isa naman daw po na confined for COVID. At ang bill niya 275,000 mahigit. Ang kanyang health maintenance, HMO, ang na-cover daw po, 100 plus thousand. May natira siyang 150,000. Ayaw daw ng hospital na mag-promissory note. And therefore, etong pasyente daw po had to stay in the hospital. Di lalo na Lalong makembil. mababaon yun. Oo. Pagka pinigil mo. Tapos may kamag-anak na lang po sumaklolo rito. Okay? Nag-arrest warrant po, nag-issue ang Metropolitan Trial Court. Nag-issue ng arrest warrants laban sa 3 opisyal ng Ace Medical Center diyan sa Valenzuela. Ano bang patakaran dito, pare? Hindi ko masyadong... Di ba may batas? Hindi kayo. Meron ng ganun. You cannot refuse a patient. Number one. And you Pero wala naman tungkol doon sa pagbabayad. Di ba? It's ano po masalimuot na issue to eh. Kasi kapag ganyan ang nangyari sa Makati Medical Center, pare, alam mo ba yan? Oo. laking issue niyan. Ang daming utang. Lahat promissory note ang di na masingil. Hanggang sa nagkandalugi-lugi ang Makati Medical at bumagsak na nga. Buwagsak yan. Bankrupt na po, dumating lang ang knight in shining armor, the white knight, si MVP. In a way, mahusay yung ginawa ni MVP ron. Hindi naman pwedeng mawala yung Makati Medical dito sa atin. Dahil sa baon na ho sa utang. Hindi. Dahil sa pinautang nila sa collectibles, baon na baon sila sa collectibles, hindi na yung cash flow nila nasaktan. Nasira. To the point na ang hospital kailangan mangutang, di ba? For their working capital. Kasi po yung capital nila natali na dun sa utang ng mga pasyente. Hindi, Yung mga IOUs hindi po nababayaran. So problema yan ng hospital.
Ngayon, ang pinaaresto ng Metropolitan Trial Court, yung mga yung hospital. By the way, the hospital, Saan ka naman dinideny lalagay? nila yung allegations daw, sabi nila. Na nangyari daw yan, ginawa daw. That will have to be proven in court. Yan ang, sinasabi ko lang, yun ang kanilang statement. Pero may arrest warrant sila eh. Hindi, they have to, Meron daw Republic Act 9439 passed in 2007 prohibiting the detention of Yes, patients. there is. Ito, There is. yan na nga nangyari sa Ayala, sa Ayala, Sa Makati. Makati Med. Okay. Ito naman, ayaw kong basahin yung sinasabi nito nandito yung tungkol sa Makati Med. Ano daw? Kaya hindi nakakabayad dahil yung mga magbabayad dapat they are financially capable, ayaw lang nila malaman na nandoon yung mga pasyente. Mga basement. Basement. Eh, nako. Basement, iba po ibig sabihin. Siraulo na nun. Or drug addict. Or, So, well, ano to mahirap na issue to eh. Kasi ang hospital, hindi rin naman pwedeng palugi. Totoo. Palugi. Paano? Eh kung hindi binabara yung hindi na kaya. Hindi na kaya. Diyan po papasok ang ating healthcare. yan ho papasok. Kasi gaya nga ng sinasabi natin. Tip of the iceberg lang yan eh. Oo. Maraming ganun. Maraming ganun. Pag nagkasakit ka, nagpa-hospital ka, ay nako, bentahan ng yan, bahay. ng kaluluwa. Ng kaluluwa mo. Talagang di mo kakayanin. Kakayanin yan. Kaya yung mga hospital, nasa alanganing lugar din ngayon. Kasi meron silang under the law, obligasyon, Oo. gamutin. Hindi mo pwedeng... Hindi mo pwede itaboy. Taboy yan. Okay? Gagamutin mo yan and you incur expenses. That's where yung mga PhilHealth will come in. Yeah. The assistance napakaliit lang po ng PhilHealth. assistance from the department By the or way, from the government. just to mention, the other side of the coin naman is marami sa mga ospital na to at even yung sinabi mo si MVP takes Yeah. over mga medical facilities. Dahil ang kanilang objective, tawag dito, i-improve yung healthcare. I-modernize, maganda yung But damihan yung that beds. costs money. That costs money. Yun naman ang di ba? May capex involved. So meron pong ngayon, Gumagastos sa mga ospital. kaya bang makakapagbayad po ba? Can our people afford Yun lang. yung mga medical care na ganyan? Eh kapag may sakit po, sa isang pamilya, Bigay na yun. Oo. kahit na anong afford, hindi mo yan. isipin yun. Oo. Kung saan ano ikagagaling nung iyong mahal sa buhay, dadalhin mo. Iraos natin. Sige. Kaya nga continuing yung requirement para sa affordable and accessible healthcare. Yan diyan papasok ang gobyerno. Ito pong how to issue work na it out. to, Napakatindi nito. tip of the ice cream lang. Oo. Tip of the- Napakatindi nito. Oo, patindi yan. Kasi napakalalim po ng issue na yan. May mga studies na inilabas. World Health Organization, UN, ADB, ang out-of-pocket expense natin. Kahit ordinaryong tao, yun lang mga top, sila Ayala, sila Aboitiz, yung mga Gokongwei, yung mga Naman ang C. mga pangalan. No? Sila lang po ang kakayanin, yung out-of-pocket. Kaming mga Jonathan Conrad at Mga Joel, hampas lupa. Mangungutang kami. Magbebenta. kamukha yan, Kung may ibebenta. Kalahating milyon. Paano mo kukunin kalahating kagad? milyon. Ako. Saan mo kukunin yun ordinary manggagawa ka? Halimbawa, sabihin mo na, meron ka pang posisyon. Yes. Branch manager ka man ng bangko. Wala yun. Wala rin. Ang analysis nga po, ang pasya, ang sahod ng mga tao ngayon, kulang na. So, walang savings. So, wala kang, halimbawa, health insurance, extra health insurance Aside from PhilHealth, yes. Kaya yung universal healthcare na ang gusto kong mangyari, sana, Ba't hindi napaprioritize yan? Napaprioritize, Napaprioritize pero naman kulang. sa- Kulang talaga yan. yung French model ang gusto ko. Sa France, Oo. pagka nagkasakit, pasok ka sa hospital, Public hospital. wala kang babayaran. Tapos? Maski hindi ka nga citizen. Oo. Basta Sisita ka lang permanent doon. resident doon. Ha? Pagpasok mo ng hospital, wala kang babayaran. Ang mga doktor po doon, magaganda rin nakita.
Pero wala silang private practice. Ano yung sabihin? Wala silang... Nasa government hospital sila lahat. Wala silang... Pero nakakapag-yate sila, nakakapagbakasyon sila. Matataas ang sahod. Ganda, no? Kumbaga, ang gobyerno po, inatupag yung health. Well, also, I suppose, the taxpayers, lalo na yung tayong mga nagtatrabaho doon, babayad they pay tayo. through the nose. Nagbabayad sila ng... May malaking Taxes. kaltas talaga Nagbabayad sa din naman tayo. Well, eh, Kanya lang, hindi tayo, yung mga malalaking kumita, yung mga binanggit mong pangalan kanina, hindi tayo, duda tayo kung yung mga yan nagbabayad ng tunay eh. tayo, wala naman tayong choice eh. Bawas agad. Oo, bawas ka agad sa sweldo natin. Well, anyway. Ano pong, manganganak pa itong mga issue na to. Hindi lang itong hospital na itong Ace Medical Center. Marami pang lalabas yan. Ang kaso, illegal detention. And then tsaka the indignity of it, yung isa daw hindi siya makalabas para bumili Oo ng nga. pagkain, yung isa tumakas mula sa Para gate, lang. sa likod. Para lang Ano ba yan? Parang, Hindi, ganun. Kaya nga napakalaki ang nakakalugmok, ano, di ba? napakalaki. Tignan din natin yung katayuan nitong Ace. Baka naman grabe lugi nito. baka lugi na rin. Ngayon Saka ko lang baka narinig missionary operation siguro. Ano, Baka nga Valenzuela. missionary Meron po operation. mga ospital kumikita. Pero sa tingin ko hindi nagpapasasa ng gusto. Oh, maraming ganun. Marami rin ganun na hospital. Meron malalaking hospital, talagang malalaki ang kita. At saka nagpapasasa yun. Oo. Eh, ba't ka pupunta doon? Hindi naman na ordinaryong tao pupunta doon eh. Kaya nga itong mga hospital natin, talagang ano yan, marami dyan missionary. Na Hindi, well, minsan nangyayari, o madalas, kasi yung gaya, mga anak, Pero- yung doktora niya kasi nandun. Yun, oo. Kaya doon siya Kaya doon gusto siya pupunta. magpatingin. Oo. Eto, kaya po, lalo na nagiging importante ngayon, ang government hospitals. Dahil yung mga taong yan, pumunta sa private hospital, Wala silang- for lack of choice. Wala silang ano. Wala po silang magawa. Saan sila pupuntang hospital? Doon sa Valenzuela. Meron bang public hospital ang City Government of Valenzuela? Meron. Meron? Pero baka puno na rin yan eh. Yung ganong klase, walang mapaglagyan. Ngayon, itong si Mayor Wes Gatchalian, upak ng upak doon sa ospital, Oo nga ano bang ginagawa ng gobyerno nyo para sa health ng Healthcare. yung mga sa barangay? Ay, yung mga ganyan, ng anak. Okay, palagay ko complicated yung case nitong yes. na to, kaya inaabot na. Kaya naabot sa hospital. Asan yung City Government Hospital? For that matter, Provincial Hospital ng Bulacan. Malapit lang. Di ba? Pag nagkaroon ng ganitong aberya, ng ganitong usapin, May pupuntahan ba ang public hospital? papapil yung politiko at uupakan yung mga ospital. Di ba? Kasi ang simpatya ng taong bayan, palagi, Napupunta doon sa... nando sa pasyente. Ito naman, kaibigan ko yan On the other side, the other side of the coin, yan pong mga hospital na yan, kailangan din Okay, mag-survive. si Mayor Hindi. Wes Gatchalian. Kaibigan ko si West, ang suggestion ko sa iyo, Brad, ganito na lang. Bigyan nyo na lang ng guarantee letter yan. Kaya naman yun. Ganun. Guarantee. Baka naman yung LGU mo itong kaso lang na to. Oo. pare. Oo. Paano yung ibang kaso? Eventually, you'll have to work it out na talagang tuloy-tuloy ang pag-improve mo ng health services. Tatlo kayong pwede yung city magbigay. government. Tatlo kayong pwede magbigay kaagad ng guarantee. Ikaw, Senator Win, at saka si Rex. Oh. Tatlo sila ron, ano? Ibigyan nyo na lang. Aba, yung kaibigan ko si William. Ay, another yun. Yun, talagang, matulungin talaga yun. Patulungin talaga yun. Oh. Hindi, pero kasi, ang pinupunto ni Mayor, Over, yung age. parang medyo Sumobra. overreaction. Sumobra naman itong age. Overreaction. Yun lang yung Hindi, po yung tsaka matindi yung mga salita niya talaga. This is well orchestrated. There have been many victims. The hospital knows the process. Para bang, sinabihan na niya na ito hospital na to. Kasi, alam mo Gawain mga talaga. local governments, by the way, and I'm sure sina Mayor are doing is doing this as well. Nagbibigay sila ng mga ng mga pondo dyan sa mga ganyan. They have. Okay. They have, and in addition to the national government support, meron sila. Pati mga members of Congress, they have. Senate at lahat. Parang guarantees. Guarantee lang. Ano ba, sorry, again, ano yung ibig sabihin guarantee? Guarantee letter. Yung, Na mababayaran niya. bababayaran yan.
Kaso nga, yun nangyari sa Makati Med. Merong ganyan, ha? Meron nga mga guarantee and everything, hindi naman nabayaran. Ayun, yun ang problema. Kasi naman, Umabot pa rin ba't naman sa- sa Makati Med ka kasi pumunta. Siguro yung guarantee letter. Pare, saka hindi, ito yung mga nangyayari dyan. Emergency. Dadalin doon. Emergency. Pinakamalapit. Inatake, whatever. Okay? Pinakamalapit. Hindi ka masasel. makakapamili na nun. Oo. Ganun eh. Hindi yun. Hindi, kwan eh. By Hindi choice, yung- hindi, wala. Oo, na, tawag nito, Heart attack ako, punta muna ako, maghanap ako. mapili ka lang, gusto mo talaga. Google mo nga saan ang pinaka Medyo maliban social na hospital, ganun. maliban sa Makati Med. sasabihin mo. Social, hindi eh. Maluho ka, gusto mo ng... Hindi, kaya nga this is a challenge really to court. And that is the reason why si Presidente himself said na itong healthcare natin, isa sa mga five major priorities Talaga. ng government. Kaya maliban ang tagal na po niyang Universal Healthcare Act. Oo. Asa na ang development niyan? Baka it's time to review it. Ilang taon na yan, pare? Pinoy time pa yan eh. Napasayan ng panahon ni President Duterte na. Oo. Oo. Duterte na? Yes. Paano yung mga tinayong barangay clinic nila Pinoy na walang nangyari? Hindi nga nakatayo Kasama yun. yun sa Universal Healthcare. Oo nga, hindi nga nakatayo yun eh. Nakaupo. Nakaupo. Patay. Lang hiya. May pera na nga. Bad faith. Nasayang pa pera, nawaldas ang pera nang walang nangyari. Di ba nakuha nga Yan ang nangyayari sa ating health. Ito, kaso ng DOH. Sino ba health secretary ng panahon ni Pinoy? Sino health secretary ng panahon ni Pinoy? Administration. Ikaw naman. Duki rin. Okay rin. Si Duque rin. Oo nga pala, ni-retain lang. Na-retain Inano, yun. ni-renew. Ay, Hindi na-retain niya, nalipat sa GSIS. At saka... Tapos chairman ng civil service. Oo. Tapos, he warmed his way Way. warmed. to the favors of Hindi, kasi yung mga barangay, ano na yun, health clinic. Hindi, yung health Nakaka- facilities, health facilities, oh. project, nakuha nga yung advance payment nun, hindi lang natayo. Eh. Pakicheck nga ombudsman na rin kung ano nangyari. Pero doon. kaso rin yan. Okay. Kaso rin yan, ha? 9:01 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.